Nararamdaman ni Nadia na kailangan na nga niyang kumilos sapagkat nga ay magka-college na ang kanyang anak at nangangailangan siya ng malaking halaga. Hindi biro ngayon ang magpaaral ng kolehiyo, kaya naman isa lamang ang naisip niyang solusyon. Yun nga ay mangbang bansa para matustusan ang pag-aaral ni Makmak. Subalit masusubok ang kanilang relasyon dahil nga sa hindi papayag itong si Makmak, lalong-lalo na at nagpapangako nga itong si Nadia na kailanman hindi iiwan nga itong si Makmak ano man ang mangyari matapos ngang iwanan siya ng kanyang balit na bigla lamang si Nadia matapos ngang tumaas ang boses nga nitong si Makmak. Hindi siya makakapayag ano man ang mangyari ay hindi niya hayaang makalis ang kanyang nanay. Subalit kalaunan ay nakuha din kumbinsihin itong si Makmak ng kanyang lola. Ayon sa kanya ay matanda na ang kanyang ina at nararapat din kung mahal niya talaga ang kanyang nanay ay dapat bigyan niya ito ng pagkakataon at suportahan kung saan ito maging masaya. Malungkot si Makmak. Kalaunan ay napaisip siya matapos nga makita niya ang bata kung saan sinusuotan ng kanyang nanay ng sapatos at dito niya maalala ang memorya nilang dalawang mag-ina kung saan naroon sila sa palengke at instead na isipin nga ang sapatos na para kay Nadia ay mas pinili ni Nadia na unahin muna ang kanyang sapatos at sinantabi ang kanyang pangangailangan para sa kanya at dito niya naisip na tama ang kanyang lola para maging masaya ang kanyang ina ay hayaan na lamang ito sa kanyang gusto at suportahan. Hindi lamang yun ang ginawa ni Makmak at binili pa niya ang sapatos na gustong-gusto ng kanyang nanay noon at ito ang magiging baon niya pagdating sa Australia. Dahil doon ay tuluyang nakaalis itong si Nadia. Masaya siya matapos ngang pumayag ang kanyang anak at pinaubuaunan pa nga siya ng napakagandang sapatos na matagal na nga niyang gustong bilhin subalit hindi niya magawang bilhin dahil mas inuunan niya ang pangangailangan ng kanyang anak. Ngayon ay masaya siya na aalis siyang may basbas ng kanyang anak at alam niyang hindi siya mahirapan sapagkat suportado na nga siya nitong si Makmak. Noon ay nagdalawang isip siya at hindi na lamang sana siya aalis. Subalit ngayong nag-oo na si Makmak ay tuloy na nga ang kanyang pangibang bansa. Subalit ilang araw lamang ang lumipas ay tala hindi mapanindigan ni Makmak ang pangako niya at ang habilin ng kanyang ina na huwag na munang pumasok sa pagkakaroon ng jowa dahil isipin mo na ang pag-aaral sapagkat isang dalaga ang kanyang masisilayan kaya naman tuwang-tuwa ito matapos nga malapitan at makausap. At kahit nga siya ay napakatorpe, inunahan na siya ng dalaga at binigay na nga ang numero at pangalan. Subalit magugulantang siya sapagkat ang dalagang yun ay hindi pala ordinarya dahil nga ito pala ay anak na isang sikat na boksingero na matagal na niyang sinusundan at hinahangaan.